Amen and amen. Ayan, praise God. So, kwentuhan lang po tayo, no? Kwentuhan lang po muna tayo. Tatanungin ko kayo. So, sino po sa tingin nyo, okay, yung parang pinaka-famous doon sa mga missionaries na nakasama po natin. So, na-meet nyo po, no? Naka-fellowship nyo po ba silang lahat? Naka-fellowship nyo ba? Nakausap nyo ba silang lahat? Yung mga kalalakihan, nakasama nyo po sila sa basketball. Yung mga kababaihan naman, nakasama natin sila nagsipagluto. Sa tingin nyo lang, sige, sino yung parang pinaka-head turner? Pagka dumadaan, ay talagang lahat. Nagtitinginan. Sige, pwede po kayong sumagot. Ate Danica, sa tingin mo, sino nakaka-starstruck sa kanila? Oh, si Samu. Okay? Sa'yo, Ate AG? Si Samu rin. Sa'yo, Nicole? Si Samu rin? Oh, grabe kayo, ha? Grabe kayo. So, alam niyo po, totoo yan. Punta kami ng Cavite, nagpunta kami ng Antipolo, nagpunta kami ng Paupawan, nagpunta kami ng Muntindilaw, para kaming may kasamang artista. Kasi po, kapag naglalakad kami, pinagkakaguluhan si Samu, tapos picture. Tapos kahit po yung mga nanay. Kasi ang nangyayari po, kapag nasa loob po sila, nag-children fellowship, lumalabas po ako, tapos ginagather ko po yung mga nanay, tapos sinasharean ko po sila ng 4SL, no, yung spiritual law. Tapos kahit yung mga nanay, nagtuturo ako, pag dumaan si Samong ganun nakaganon silang lahat. Tapos parang kinikilig. Sabi ko, magtigil kayo ha. May mga asawa na kayo. Sabi niya, Pastoro, pwede ba magpa-picture? Sabi ko, magbayad muna kayo sa akin. Joke lang. Sabi ko, kasi talagang kahit saan kami pumunta, pinagkakaguluhan sila. Sabi ko, ganito pala yung feeling ng artista. Yung parang parang lahat pa-picture, ganyan. So, ganun po. Pero alam niyo po, ang napansin ko dito sa Maligaya, sanay na po kayo sa pogi. Hindi po kayo kagaya ng ibang outreaches na pa-picture. Kasi tingnan mo yung katabi mo, sanay ka na makakita ng pogi, di ba? Di ba? So, kaya dito sa Maligaya, hindi ko po na-observe yun na parang pa-picture, habol-habol. Pero sa ibang lugar, sa Cavite, sa Paupawan, sa Muntindilaw, pag naglalakad kami, lahat sila talagang hinahabol ng mga tao at nagpapapicture. Pero dito sa Maligaya, sanay na po talaga kayo sa mga pogi. Tama po ba? No? Talagang hindi kayo na-starstruck sa ganon. So, kaya ko lang po yan, sabi mo nga sa katabi mo, ang pogi mo. Ayan, di ba? So, hindi ko talaga nakita sa Maligaya yon. Yung parang pa-picture. Okay? So, kasi sanay na talaga kayong makakita ng maganda at gwapo at pogi. Tama po ba? Ayan, tama. So, dito kasi, kumbaga, ngayon po kasi, ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay, kumbaga, hindi siya ganun ka-famous. Okay? Isang character sa Bible na merong malaking impact pero hindi madalas pag-usapan. O hindi siya madalas ituro, kagaya ni David, kagaya ni Pablo, kagaya ni Abraham. No, I guess you could think of him as the not so rich or not so famous of the ancient world. So itong tao na to na ating pag-uusapan, siya po ay common man who did uncommon things because he trusted the unchanging promises of God. So yung kwento niya po ay mananatiling buhay at matututo po tayo kasi siya po ay nagtiwala sa kaparaanan ng Diyos. Kaya ngayong umaga pong ito, pag-uusapan po natin ay si Gideon. Okay? He is not very impressive at first look, but he makes some choices that flow from his faith in God. So, ordinary po siyang lalaki, ordinaryo po siyang tao, pero alam niyo po ba na nasulat ang kanyang pangalan sa Hebrews chapter 11 alongside ng mga movers and shakers of the Old Testament. So, titingnan po natin yung kanyang istorya na nakapaloob po sa istorya ng Diyos. Babasahin natin ngayon yung Judges chapter 6 and chapter 7 kung papaano pong itong si Gideon ay nagtiwala sa Diyos at papaano tayo matututo na magtiwala din sa Panginoon. So ang title po natin ngayong umagang ito ay Trust God and His Ways. So sige po, makipagbukas po tayo sa chapter 6 ng Hukom,
verse 1. Ang gamit ko po ay ASND na translation. Sige po, babasahin ko na lang po. Sabi diyan, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Midyanita sa loob ng 7 taon. Napakalupit na mga Midyanita. Kaya napilitan ang mga Israelita na magtago sa mga bundok, mga kuweba, at sa iba pang tagong lugar. So tuwing magtatanim ang mga Israelita, nilulusob sila ng mga Midyanita, Amalekita, at iba pang mga tao sa silangan. Nagkampo sila sa lugar ng mga Israelita at sinira ang mga pananim nito hanggang sa Gaza. Kinuha nila ang lahat ng tupa, baka at asno. Wala talaga silang itinira para sa mga Israelita. Sumalakay sila na dala ang kanilang tolda at mga hayop na parang kasindami ng mga balang. Hindi sila mabilang, pati ang kanilang kamelyo. Winasak nila ang lugar ng mga Israelita. So naging kahabag-habag ang kalagayan ng mga Israelita dahil sa mga Midyanita, kaya humingi sila ng tulong sa Panginoon. So sa atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito na trust God and His ways, number 1, na matututunan po natin that God uses tough times to awaken us. So gumagamit ang Diyos ng mga mahihirap na panahon, mahihirap na sitwasyon para gisingin po tayo. Di ba binasa po natin itong chapter 6, itong verse 1 to 6. Okay, nakita po natin dito na ang mga Israelita po ay nakalimot sa Diyos. Gumagawa na sila ng naayon sa gusto nilang gawin, ayon sa kanilang maibigan. Yung mga tao po nung panahon na yon ay naging self-sufficient. Hindi na nila kailangan ng Diyos dahil nananangan na lang sila sa sarili nilang lakas. At gagawin nila ang kanilang maibigan. So, alam niyo po, kapag nakikipagkwentuhan po kami sa mga Germans, sabi nila sa amin, yun daw talaga yung malaking problema ng mga tao sa Germany. They were very self-sufficient. Kasi ang mga Germans po, mga hardworking men sila. Talagang masisipag po silang magtrabaho. Sabi nila, 18 years old pa lang daw sila. So, pwede na silang maging independent. Pwede na silang mabuhay sa sarili nila, magkaroon ng sariling bahay, magtrabaho, at kaya na nilang buhayin ang kanilang sarili na hindi na sila sumasandal o umaasa pa sa kanilang mga magulang. So sabi nila na train kami mula pagkabata na kailangan kami maging masipag at talagang maging self-sufficient. So dahil kaya na nila ang buhay nila, parang napakahirap daw po sa Germany ang mag-evangelize. Kasi nga parang wala na silang kailangan pa eh. Pera, lahat, no? Nasa kanila na. Kumbaga talagang dahil pinagpapagura nila at pinagtatrabuhan nila ang lahat. So parang ganun po sa mga Israelita. Sila po ay parang naging self-sufficient. Parang hindi na sila tumatawag sa Diyos. Nananangan na sila sa sarili nila. Gagawin na nila ang kanilang mga sariling plano, ang sarili nilang mga gusto. Kaya ang nangyari po, ipinasakop sila ng Diyos sa mga Midyanita sa loob ng 7 taon. So nangyari po ito para ipakita sa kanila ng Diyos kung gaano kahirap ang buhay nang wala ang pagsama ng Panginoon. So sabi nga natin, number 1, no, God uses tough times to awaken us. So gagamitin ng Diyos ang mga mahirap na pagkakataon, yung mahirap na sitwasyon, para gisingin po tayo. Verse 1 pa lang, mababasa na natin dyan na talagang napakalupit po ng mga Midyanita. Diba? Grabe sila kung lusubin, tapos sinasakop yung kanilang mga lupain, kinukuha lahat ng kanilang mga pananim, lahat ng kanilang mga ani. Wala pong tinitira, winawasak po ang lahat. Kaya itong mga Israelita, sila ay takot na takot sa mga Midyanita. Ang ginagawa nila, nagtatago sila sa mga kuweba, nagtatago sila sa mga bundok, dahil sa sobrang takot nila sa kalupitan ng mga Midyanita. So alam niyo po kung ilang taon to, 7 taon na napakahirap ng kanilang mga buhay. So ang haba po ng 7 years, tama po ba? No, ang haba po ng 7 taon. Di ba, isang araw pa lang po na kahirapan, isang linggo pa lang na kawalan, isang buwan na parang talagang
grabe na po yung challenge, di ba parang gusto na po nating bumitaw, parang gusto na natin talagang magwala. Pero sila po, 7 years na kalupitan, talagang napakahirap. And then finally, doon lang po sila nag-cried out sa Diyos para humingi ng tulong. So pwede nating tanungin, bakit kaya pinatagal pa ng mga Israelita ng 7 taon bago sila umiyak, bago sila tumawag, bago sila manalangin sa Diyos? Alam niyo po, ganyan na ganyan ang tao. Tama po ba? Ganyan na ganyan po ang tao. Hanggat kaya pa, hanggat may paraan pa, lalaban pa. Tatawag na lang po sa Diyos kapag walang-wala na, kapag may paraan pa sa sariling lakas. Diba? Hindi pa talaga yan tatawag at magpapakumbaba sa Diyos. Pero sa verse 6, nakita natin doon, nang maging kahabag-habag ang kanilang kalalagayan, doon lang sila humingi ng tulong sa Diyos. No? Kapag kahabag-habag na ang sitwasyon. So how many times have hard circumstances come to us and we never stop to ask what God is planning for us in those circumstances? Kailan ba tayo nagpakumbaba sa Diyos at umamin na, Lord, kailangan ko po ng tulong mo? O baka hanggang ngayon po, nananangan pa rin tayo sa sarili nating lakas. Dahil meron pa tayong inaasahan, dahil meron pa tayong nasasandalan, hindi pa tayo tuluyang lumulubog. No? Tanong mo nga yung katabi mo, kaya pa ba? No, parang okay pa ba? No, gumagawa pa rin tayo sa sarili nating lakas. But we must learn from this, no, from Gideon, that every experience in life is a test. And every trial in the lives of God's people is tailored to draw us closer to God. So lahat ng anak ng Diyos, sino po dito ang anak ng Diyos? Magsabi ng amen. So lahat ng nangyayari sa buhay natin, mahirap man yan, si Lord ang may plano niyan para lalo tayong mapalapit sa Kanya. So here's the point. When tough time comes, instead of looking at them as if, no, parang, Lord, pinaparusahan mo ba ako kaya nangyari sa akin to? Sa halip na ganun po ang ilagay natin sa isip natin, try to see them as God's gift of grace. So grasya pala ng Diyos yan. Kahit tough times, kahit mahirap na sitwasyon, kahit pangit na sitwasyon, God's gift of grace yan. Sabi nga ng Proverbs chapter 3, verse 11 to 12, do not despise the Lord's instructions, my son, and do not loathe His discipline. For the Lord disciplines the one He loves, just as a father, the son, He delights in. So mahal na mahal po tayo ng Diyos. At alam nyo kapatid, hindi niya papayagan na magpatuloy tayo sa sarili nating daan. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya hahayaan na magpatuloy tayo na manangan sa sarili nating plano, na manangan sa sarili nating desisyon, na manangan sa sarili nating diskarte. Kaya maggagamit ang Diyos ng mga tough times to awaken us. So may inaalis ang Diyos, kahit masakit pa yan, para po tayo matuto. Kasi gusto po ng Diyos talagang maisentro sa Kanya ang atin pong mga buhay. Kaya yung pagsubok, kaya po yung mga kahirapan, gagamitin ng Panginoon yan para sa ikakabuti mo, para sa ikakatuto mo, at lalo kang, sabi nga yung buhay mo ay maisentro lang talaga sa Kanya. Sabi nga po ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. So, kaya kung merong mahirap na sitwasyon sa buhay natin, no, God uses that, yung tough times na yan, para gisingin ka, kapatid, na magtiwala ka sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, at sa Kanyang kaparaanan. So, number 2, God sees more than we do. So, basahin po natin sa verse 7 hanggang 12. Nang tumawag sila sa Panginoon, pinadalan sila ng Panginoon ng isang propeta na nagsabi sa kanila, ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong Diyos. Inilabas ko kayo sa Ehipto, na kung saan inalipin kayo, iniligtas ko kayo sa mga Egyptyo,
at sa lahat ng umaapi sa inyo. Pinagtagumpay ko kayo sa kanila at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon na inyong Diyos at hindi nyo dapat sambahin ang mga Diyos ng mga Amoreyo kung saan kayo nakatira ngayon. Pero hindi kayo nakinig sa akin. Pagkatapos, dumating ang anghel ng Panginoon sa Ofra. Naupo siya sa ilalim ng puno ng terebinto na pag-aari ni Joas na mula sa angkan ni Abiezer. So eto na, si Gideon na anak ni Joash ay naggigiik noon ng trigo sa ilalim ng pisaan ng ubas para hindi makita ng mga Midianita ang trigo. So nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasayo. So tingnan po natin, no, yung number 2, paano tayo magtitiwala sa Diyos? Bakit tayo magtitiwala sa kanyang kaparaanan? Because God sees more than we do. So the wonderful thing about God is that even though we're slow returning to Him, He is never slow in responding to us. Di ba ang buti po ng Diyos? Napakabuti po ng Diyos. Kahit hindi po natin siya pinapansin, kahit matagal po natin siyang hindi pinahalagahan, matagal po tayong hindi lumapit sa Kanya, at sabi nga, pag lumapit po tayo sa Kanya, kapag tumawag na po tayo sa Kanya, hindi niya po tayo pagtatabuyan. Sa halip, tatanggapin niya tayo at papakinggan. So sa verse 7 and verse 8, it shows that when we cry out to God, He moves in mercy and love toward us. He tells us the truth and begins to work behind the scenes to help us. Kapag nagsimula na tayo, Panginoon, kaawaan mo po ako. Lord, tulungan niyo po ako. Alam niyo po, karipas talaga ang Diyos. Tumatakbo talaga ang Panginoon papalapit sa atin para tulungan tayo sa ating mga buhay. Kasi yung ginawa po ng mga Israelita, nung tumawag na sila sa Diyos, di ba? Kasi kahabag-habag na po yung kanilang kalalagayan, so tumawag na po sila sa Panginoon. At nung tumawag na sila sa Diyos, nagsugo ang Diyos ng propeta na kahit hindi naman pinangalanan kung anong pangalan ng propeta, pero sinabihan sila na pinaalalahanan silang lahat, kayo mga Israelita, manumbalik kayo sa akin, manumbalik kayo sa Diyos. So mapalad po tayo kapag may ginagamit ang Diyos para paalalahanan tayo na magbalik loob sa Kanya. Amen po ba? Amen? Mapalad po tayo kapag mayroong nagpapaalala sa atin na, kapatid, kamusta ka? Kapatid, kamusta kayo? Mapalad po tayo kasi pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. So naalala ko po si Robin. Hindi po si Robin Padilla. Si Robin na German. No po? Alam niyo po, hindi pa siya malalim sa Panginoon. Hindi pa siya talaga malalim sa Panginoon. Bago pa lang siya sa small group ni Pastor Chris. So wala pa po siyang ministry. Wala pa siyang ministry. Bago pa lang siya. At alam niyo po, in-encourage lang siya na sumama dito sa mission nila Pastor Chris. So na-encourage naman po siya at sumama nga siya. At alam niyo po, dito pa lang siya na-encourage talaga na maging part ng ministry sa Cornerstone. So sinasabi niya sa akin, sinasabi niya sa amin na talagang na-encourage siya sa buhay niyo. Amen po ba? So sabihin mo nga sa katabi mo, nakaka-encourage talaga ang buhay mo. So, nung inoobserbahan niya daw kayo, nung tinitingnan daw niya kayo, sabi niya, manghang-mangha sila kung paano talaga ang mga servant leaders ng Mighty One. Sabi niya, grabe, hanga-hanga po ako kung paano nila nagagawa yon. Ang sasarap nilang magluto. Tapos nakukuha pa nilang maglingkod, nakukuha pa nilang magsilbi, nakukuha pa nilang sumayaw, nakukuha pa nilang lahat ng ito. So, alam niyo po, na-encourage po si Brother Robin. Sabi niya, when I go back to Germany, magiging part na ako ng mission, ng ministry ng Cornerstone. So talagang tuwang-tuwa po silang lahat at ibinalita din po namin yung kay Pastor Chris na na-encourage sila. Biruin mo, wala pa silang ministry. Doon nga ako namamangha. Sabi ko, Ate Lynn, halos lahat ng mga kasama mo, sila Samu, sila Robin, sila Yannick, wala pa silang ministry sa church. Part lang sila ng small group. Pero, nakakapag-mission sila, na-encourage sila to come to the Philippines para umabot ng maraming mga tao at bata
para ma-share ng gospel. Sabi ko kay Ate Lynn, anong klaseng small group ang meron kayo sa Cornerstone? Bakit ganun sila kasigasig sa misyon to preach the gospel, yamang wala pa silang ministry na hinahawakan sa church, and hindi pa po sila pumupunta sa church. Sa kanila pala sa Cornerstone, meron silang maliliit na mga grupo at dun lang sila uma-attend. So yung talagang mga Christians na, yung talagang mga nagbigay na ng buhay talaga kay Jesus, sila lang yung nasa Sunday service during Sunday. So sabi ko, nakakamangha. Di po ba? Sabi ko, namamangha ako. Part pa lang sila ng usbong nila, kumbaga sa atin, kasi meron silang purple book na ginagamit doon. Part pa lang sila ng usbong, part pa lang sila ng mga ganong small group. Pero, ganun sila ka-motivated para mag-mission. Amen? And sabi niya, nung nakita ko naman sila sa Pilipinas, sabi ni Brother Joel, I thought ako ang magtuturo sa kanila, pero hindi nyo alam, ako ang tinuruan nyo pagdating ko dito sa Pilipinas. I thought, sabi niya, ako magbibigay sa inyo, pero hindi nyo alam, ako yung nakatanggap mula sa inyo. Sabi niya, habang minamasdan ko, inoobserbahan ko, yung mga mighty one people, na-amaze ako kung paano sila maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, nagkukwento talaga sila sa amin. You know, the person, yung nag 3 points, ganyan-ganyan, kinukwento nila kayo sa amin. The 3 point, ano ba yung tawag doon? 3 point, basketball, ayan, 3 point, ganyan-ganyan. Ayun, and you know, yung ganito, yung ganyan, kapag nandun na po kami, sama-sama na kami, kinukwento nila kayo kung paano kayo sa kanila nakitungo. You know, ganito, the girl, ganyan-ganyan, si ganito. Ano niya, ganyan-ganyan. So, kinukwento nila kayo sa amin. So, alam ko na. Okay? So, namangha sila kung paano kayo maglingkod sa Panginoon. So, grabe po. Kaya sabi niya, magpapagamit na ako pag balik ko ng Germany sa Cornerstone. So, di po ba? So, ganun po. Ngayon, kilalanin natin si Gideon. Kilalanin pa natin siya ng gusto. Sabi sa verse 11, di ba? Si Gideon po ay nagigiik lang ng trigo sa ilalim ng pisahan ng ubas para hindi makita ng mga Midianita yung trigo. Di ba nga sila, dahil sa sobrang kalupitan ng mga Midianita, kailangan nilang talagang magtago. So, si Gideon, natatakot siya sa mga Midianita, kaya sa ilalim lang ng pisahan ng ubas nila ginagawa yung kanilang mga activity. Tapos, mapapansin nyo dyan sa verse 12, nung nagpakita sa kanya anghel ng Panginoon, no, sabi sa kanya, ikaw, magiting na sundalo ng Panginoon, ay sumasayo. Diba? Kung titingnan natin yung verse 11, nandun yung takot ni Gideon, diba? Nandun yung kaduwagan niya, pero nung nagpakita sa kanya yung anghel, ang sabi sa kanya, the Lord is with you, mighty warrior. So, tandaan natin, God sees more than we do. Okay? So, papakita ko po dyan yung picture ng pakita nga po natin yung picture. Yan. Alam niyo po ba, kahit tayo ay tinawag ng Panginoon, no? Leon tayo. Merong lakas na binigay sa atin ng Diyos. Pero kapag titingnan natin yung sarili natin, para lang tayong mga meow. Di ba? Para lang tayong mga pusa. Kung titingnan natin yung sarili natin, iba kung paano tayo tingnan ng Diyos. Binigyan tayo ng lakas, no? Sabi niya, kasi kaya sinabi ng Diyos sa kanya, the Lord is with you, mighty warrior. Okay, ayun po kasi ang tingin ng Diyos kay Gideon. Nakikita ng Diyos ang pagkatao ni Gideon. Iba tayo tingnan ng Diyos kesa sa tingin lang natin sa sarili natin. Sabi, magiting na sundalo, man of valor. No? Kaya ang tanong ko, ikaw, paano mo ba tingnan ng sarili mo? Diba? Minsan, paano ba talaga natin tingnan ng sarili natin? Dumating lang yung mga Germans, diba? Sobra naman tayong maliit sa kanila. Minsan, sinasabi ko nga yan sa ibang mga ka-church natin, sa ibang outreaches, huwag naman kayo masyadong maliit sa kanila. No, parang, sige, kausapin niyo muna sila, makapag-fellowship muna. Nagkakaganon. Sabi ni Pastor, ano ba nangyayari dito? Napoposes ba kayo? Pag sinabi, kausapin niyo muna sa, biglang nagkakaganon. Sabi ni Pastor, ano nangyayari sa mga taga-Mighty One? Ha? Sabi lang, makipag-usap, makipag-fellowship, pero parang, kiming-kimi, hiyang-hiya. Alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo, patas lang tayo. Amen po ba? Hindi rin sila magaling mag-English. Patas lang po tayo.
Kaya kung ang dahilan po natin kung bakit tayo nahihiya sa kanila, dahil hindi tayo makapagsalita ng Ingles, ilagay natin sa isip natin na patas lang tayo. Ang kaibahan lang po nila, malakas lang po ang loob nila at hindi sila takot mamali ng grammar. Pero pareho lang po tayo sa kanila. Maraming pagkakataon, nakikipag-conversation kami sa kanila and they do not know how do you call that in English? In German, ganyan-ganyan. Nagtata-translate din sila. So sabi ko, patas lang pala kami. No? Kaya okay lang, kahit ang English ang sabihin ko dito. So, wag tayong mahihiya. Pareho lang tayo. One of the biggest lies we tell ourselves is that God only uses special people. Kasinungalingan po yan, ang tingin natin, no? Pag maputi, sila talaga yung magaling. Kapag ganito, sila lang yan, sila lang espesyal. Alam niyo po, pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos. Maputi, maitim, kayo manggi. No po, pantay-pantay lang po tayo. Sabi nga, if you are a born-again believer, you are God's child. Di ba sabi po yan ng John 1:12. If you are a born-again believer, you are a friend of God. John 15. His masterpiece, you have been justified, freed forever from condemnation from God. You are adopted into His family, and your citizenship is in heaven, and you belong to God, never to be separated from His love. So, kaya kapag tayo po ay anak ng Diyos, yan po yung mga katangian na meron tayo. Yan po yung identity natin. You have everything from Him you need for life and godliness. Amen po ba? Amen po ba? Amen? So napag-aralan natin yan sa Book of Romans kung gaano tayo ka-espesyal sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat manliit, kaya hindi natin dapat tingnan ang sarili natin na napakaliit kaysa sa iba. No, lagi po natin yung sasabihin that we are not above anyone or below anyone. Lahat po tayo, pantay-pantay lang sa harapan ng Panginoon. At ang pinakamaganda dito, kilalang-kilala ka ng Diyos. Kahit minsan hindi mo kilala ang sarili mo, sabi mo sa katabi mo, kilalang-kilala ka ng Diyos. Amen? And He will work to help you see your identity. So nakasulat naman po yan sa Bible. Kaya makikita natin, Lord, sino ba ako? Paano mo ba ako tinawag? Nakasulat yan sa Bible, yung ating identity. Kaya hindi po natin kailangan matakot, hindi natin kailangan manliit, hindi natin kailangan mahiya o matigilan. God knows who you are, even if you don't. So, importante, kilala tayo ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na kilala tayo ng Diyos? Amen. Delikado kasi yun kung hindi tayo kilala ng Diyos. Di po ba? Pero importante, kilala tayo ng Diyos. So number 3, paano tayo magtitiwala? Bakit tayo kailangan magtiwala sa Diyos? God confirms His priorities with His presence. Sige po, basahin ko lang po. 13-24. Sumagot si Gideon, kung sumasa amin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng himala gaya ng ginawa niya noon nang ilabas niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa mga kwento nila sa amin. At ngayon, pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midianita. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, pero paano po kami maililigtas? O paano po maililigtas ang Israel? Ang pamilya po namin, ang pinakamahina sa lahi ni Manase. At ako naman po ang pinakaaba sa pamilya namin. Sumagot ang Panginoon, tutulungan kita at ilipulin mo ang mga Midianita na parang paglaban ka lang sa isang tao. Sinabi ni Gideon, kung nalulugod kayo sa akin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng palatandaan na kayo talaga ang nag-uutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis dahil kukuha ako ng ihahandog sa inyo. Sumagot ang Panginoon, hihintayin kita. Umuwi si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa siya ng tinapay na walang pampalsa gamit kalahating sako ng harina. Pagkatapos, nilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw nito sa kaldero at dinala niya ang pagkain sa anghel doon sa puno ng terebinto. Sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos, ipatong mo ang karne at tinapay sa batong ito at buhusan mo ng sabaw.
Sinunod ito ni Gideon. Pagkatapos, inabot ng anghel ng Panginoon ang pagkain sa pamamagitan ng tungkod sa hawak niya. Bigla na lang lumabas ang apoy mula sa bato at tinupok ang karne at ang tinapay at nawala na ang anghel ng Panginoon. Napatunayan ni Gideon na anghel nga ng Panginoon ang nakita niya. Sinabi niya, "O Panginoong Diyos, nakita ko po ng harapan ng anghel niyo." Pero sinabihan siya ng Panginoon, "Huwag kang mag-alala at matakot, hindi ka mamamatay." Nagpatayo roon si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag niya itong nagbibigay ng kapayapaan ang Panginoon. Hanggang ngayon, naroon pa rin sa Opra, sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. So, tingnan po natin kung paano tayo magtitiwala sa Diyos. Kasi God confirms His priorities with His presence. Diba? Pagkatapos siyang tawagin, "Ikaw, magiting na sundalo." Gideon, nagtanong siya, "Lord, diba, talaga bang tinawag mo kami?" Diba? Pero na-encounter niya na ang anghel. Sinabi na sa kanya, "Ikaw, magiting na sundalo." Sumasayo ang Panginoon. No, sabi ni Gideon, "Lord, talaga ba na tinatawag mo ako?" Kasi ang buong akala po ni Gideon, pinabayaan na sila ng Diyos. Kasi biruin mo, 7 taon na po silang naghihirap. Tapos patago-tago, balot na balot ng takot, dahil nga po ang lulupit ng mga Midyanita. Akala po ni Gideon ay iniwan na sila dahil sa hirap na dinadanas nila. At hindi na nila nararanasan pa yung mga himala na kinukwento sa kanila ng kanilang mga ninuno. Kaya sa verse 14, kinausap siya ng Diyos. Alam niyo po kung ano sinabi sa kanya ng Diyos? Nabasa natin sa verse 14. Binigyan siya ng misyon. Okay? Ano ang misyon na binigay kay Gideon? "Go in the strength you have and deliver Israel from the power of Midian. Am I not sending you?" So, diba? So, sabi niya, binigyan siya ng misyon. Ikaw, ililigtas mo ang mga Israelita laban sa mga Midyanita. Diba? Pero, hindi agad na-absorb yun ni Gideon. "Lord, bakit ako? Samantalang ako yung weakest link sa pamilya namin." Diba? Minsan ganyan po din tayong mag-isip. "Lord, ako yung pinakamahina sa pamilya namin. Ako po yung pinakamahirap. Ako po yung pinakaaba. Tsaka kaya ko bang utusan yung mga sundalo na sumama sa akin para makipaglaban sa mga Midyanita?" So, hindi po ma-absorb yun ni Gideon. Kaya, kinonfirm ng Diyos, no, sa pamamagitan ng kanyang presensya. Sabi ng Diyos sa verse 16, "Sasamahan kita, pagtatagumpayin kita, laban sa iyong mga kaaway. Lalabanan mo ang mga Midyanita na para ka lang nakikipaglaban sa isang tao." So, si Gideon po, binigyan siya ng undeniable commission. Sabi nga nung, "Tutulungan kita, sasamahan kita, at pagtatagumpayin kita." Kaya sa verse 17 and verse 18, dahil nga hindi sigurado itong si Gideon, nanghingi siya ng palatandaan. No? "Wait lang, Lord, wait lang. Ako ba talaga?" Minsan ganun po tayo di ba? Naaral na natin yung Book of Acts, naaral na natin yung Book of Romans, binigay na sa atin lahat ng assurance ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sinasabi, binibigay na tayo ng misyon, no? Mission-hearted. Binibigay na tayo ng Panginoon ng misyon to go and make disciples of all nations. Pero lagi natin sinasabi, "Lord, wait lang. Totoo bang tinatawag mo ako?" So nanghingi po siya ng sign at na-encounter po niya ang anghel. Diba? Natatakot nga siya Kasi kapag po kasi nakikita ang anghel, parang sa palagay nila mamamatay sila. Pero sabi ng Diyos, "Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Ako nagpadala niyan, hindi ka mamamatay." So kaya po may kapayapaan. Kapag na-encounter talaga natin ang Diyos, diba? Na-experience po natin yan. Kailan nyo po best na experience ang peace ng Lord? Diba kapag tayo nananalangin? Amen? Kapag tayo nanalangin, kapag tayo talaga totally sumurrender sa Panginoon, naranasan talaga natin yung presensya niya, totoo po na nagbibigay ang Diyos ng kapayapaan. Kapag kausap natin ng Panginoon, ibang lakas po yung dulot ng meron talagang encounter sa Diyos. Kaya kailangan po talaga natin siyang maranasan yung kanyang presensya. At ang maganda po dito, kapag hinanap talaga natin ng Diyos, tiyak na matatagpuan talaga natin siya. Kasi ang totoong lakas lang natin ay kapag kasama talaga natin ang Diyos. Amen po ba? So kahit na mataas po yung pinag-aralan natin,
kahit na meron pa tayong, sabi nga, maraming pera o meron tayong mga achievements, without the power of God na sumasama sa atin, hindi po natin yan kayang gawin. Amen? Amen? So sabi niya, nagtatanong sila, how do you do that? Namamangha sila, sa totoo lang. Manghang-mangha talaga sila sa ministeryo dito sa Pilipinas. Manghang-mangha sila. How do you do that? No, paano nyo nagagawa yan? Ganto, ganyan, ganon. So, ang sekreto lang naman ay kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kahit nasabi ko nga, kahit nakatapos pa tayo ng BS Psychology, kahit nakatapos pa tayo ng Industrial Engineering, kahit nakatapos pa tayo ng Architecture, kahit nakatapos pa tayo ng pagiging doktor, pagiging lawyer, kahit nakuha pa natin yung mga pinakamatataas na ranking or achievements sa mundong ito, without the power of God, without yung tulong ng Holy Spirit, hindi po natin magagawa ang lahat ng ito. At mapapatunayan po natin yan sa buhay natin. No, ang dami nating nagagawa ngayon na hindi naman talaga natin nagagawa dati. Dahil lang talaga yan sa tulong ng Panginoon. So, ang tanong po, paano tayo maitili magagamit ng Diyos? Ito po yung pang-apat, yung private faithfulness. Private faithfulness is a prerequisite to public usefulness. Sabi ng chapter 6, verse 25 to 32. Babasahin ko po sa inyo, no? Nang gabi ring iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, kunin mo ang pangalawa sa pinakamagandang toro. So, kukwento ko na lang po sa inyo. So, sabi niya ganun ng Diyos sa kanya, sige, kunin mo yung pinakamagandang toro sa naalaga ng tatay mo. Tapos, ito ay ihahandog mo sa akin. Durugin mo, wasakin mo lahat ng mga idols. Diba? Kasi sila Gideon po at ang kanyang pamilya, sila po ay talagang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po kasi ang istorya ng mga Israelita. Sasamba sila sa Diyos, tatawag sila sa Diyos, sasamahan sila ng Diyos, at kapag ka-okay na naman, tatalikod na naman sila sa Panginoon. Ganyan po yung mga Israelita. Kapag okay na ang lahat, hindi kakalimutan na po nila ang Diyos at kung ano-ano na po yung mga Diyos-Diyosan na kanilang sasambahin. So dito po sa number 5, napakahalaga po ng private faithfulness. Okay? Yung talagang kung sino tayo sa personal. Kung ano yung personal devotion natin sa Panginoon para sa paglilingkod natin sa Diyos, para sa pagmimisyon natin sa Panginoon. Before Gideon can be used publicly, he must first clean up his own backyard. So napakahalaga po ng tinatawag na consecration at preparation. Sabihin nyo nga po ng malakas, consecration and preparation. Okay, napakahalaga po ng consecration and preparation. Ang ibig sabihin po ng consecration, ito po yung paglilinis at pagtatalaga ng sarili bilang banal na instrumento ng Diyos. Walang power ang human strength. Sabi nga natin, hindi natin kayang baguhin ang tao sa sarili lang nating kakayahan. Kailangan natin ng power and presence ng Diyos para magkaroon ng impact sa lahat ng ginagawa natin sa ubasan ng Panginoon. At para samahan tayo ng Diyos, holiness is very important. Holiness and righteousness. Sabi nga natin, pag sinabing holiness, parang napakabigat. Pag sinabing righteousness, parang napakabigat. But you know what? Ito po yung mga mahalaga na pag sinabing righteousness, right use of our lives. Yung tamang pagkagamit ng ating mga sarili, ng tamang pagkagamit ng ating pong mga buhay. Yung pamumuhay ng may kabanalan at ayon sa katwiran ng Panginoon. Alam niyo po, sabi nga namin ni Pastor Jim, ang tindi ng mga Germans pagdating sa mga pagsunod sa rules. Na-observe po namin yan, madalas kasi favorite nila, Jollibee. Okay? Pipila po kami sa counter ng Jollibee. So, counter A, counter B, di ba? Tapos, lahat na kami, ang haba na po ng pila. Nandito kami lahat, ang haba ng pila ng counter A, ang haba ng counter B. Nagkataon, ang bilis ng counter B. Lumiiksi na yung pila ng counter B. Yung counter A mabagal, mahaba pa rin yung pila. Yung Germans na nasa counter A, ayaw nilang lumipat sa counter B. For them, sabi nila, masama yun. Sumisingit kami sa pila. Kung Pinoy yun, grabe. Talagang palinga-linga lang yan, pero mamaya nasa harap na yan. Pero sila, ayaw nila yun. Sabi namin, go to the counter B. Diba? Sabi nila,
No. Kasi sabi nila sa explanation nila, para kami nanlalamang sa aming kapwa. This is our line. Dito kami mag-aantay hanggang maabot namin yung counter. Ang tindi. Grabe po talaga sila sa rules. Sabi ko nga, ang dami pa nilang mga kinukwento kung gaano sila katindi sa pagsunod sa rules. And kapag plan na to, ito na yung plano, hindi mo na siya basta-basta mababago. Kasi ito na yung napag-usapan. Very reliable sila, very particular sila sa reliability kasi nag-commit sila dito, naipangako nila to. Ito na pag-usapan natin, kailangan ito ang mangyari. No? So, grabe po. Kaya sabi nga namin, kapag sila talaga, yung mga Germans na naging Christian, na born again talaga, ganun din sila ka-strict sa pag-obey sa utos ng Panginoon. Amen? So, napansin ko nga, kapag nagdi-devotion kami, dala-dala nila yung talaga mga printed Bibles nila. Ako, galing pa to ng Germany. Samantalang kami, gamit ang namin, cellphone, Bible app. Pero yung mga youth, kasi tinignan ko yung mga Bible nila, gamit na gamit. May mga linya, may mga, yung devotion nila, yung mga notebook nila, may mga kulay. Wow, sabi ko, kaya naman pala ganito to ka-passionate sa gawain ng Panginoon. Yung mga Bible nila may kulay. Yung mga notebook nila, meron silang mga notes. Meron sila talagang mga devotions. Tingnan nga check nga natin ngayon. Joke lang. So, grabe po, no? Matututo ka talaga. Ganun sila. Pray sa sabi ko, grabe po. So, simple rules, talagang napaka-abiding nila. So, how much more sa utos ng Panginoon? So, napakahalaga po ng private faithfulness. Private faithfulness is a prerequisite to public usefulness. Sino tayo talaga sa loob kapag tayo na lang at ang Panginoon? Diba? Kasi madali naman talagang, hallelujah! Praise the Lord! Talagang ganon. Diba? Madali yan eh. Okay? Pero, sino talaga tayo kapag tayo na lang at ang Panginoon? So, private faithfulness is a prerequisite to public. Ang pamilya ni Gideon, yun nga po, di ba, sumasamba po sila sa Diyos-Diyosan. So, may kailangang wasakin. So, the first assignment from the Lord was to take his dad's special, yun nga, yung talagang pinakamagandang toro, tapos ito po ay talagang iaalay para sa Panginoon. At lahat ng mga wooden idols, kailangan talagang i-destroy. So, what's the point? Okay, ano po yung punto dito sa atin, sa binabasa natin sa hukom? If you want to learn how to trust God, you must first set your own house in order. Hindi yung bahay natin, kundi yung personal natin. Itong temple ng Diyos. Itong katawang to is a temple of God. Itong katawang to, temple po to ng Diyos. So, if you want to learn to trust God, you must first set your own body, yung tong house na to, na kailangan maging maayos. May kailangang isuko sa Diyos. May mga bagay na mas pinapahalagan kasi tayo, okay, kaysa sa Panginoon. Before God can use you mightily, He must be magnified in your own life, in your own personal life. So, yung idols, ano ba yung mga idols? Personal desires po yan. Kasi yun yung hinahangad mo. Sabi ni Vanessa, talagang idol niya daw talaga K-pop. Lukong-luko daw talaga sa K-pop. K-pop, K-pop, K-pop. Gumagastos daw talaga siya ng malaki, ma-attend siya ng lahat ng konsyerto, lahat ng paraphernalia, lahat ng nasa isip niya, puro K-pop, K-pop, K-pop. Para alam niyo po yung emptiness, yung void sa kanyang puso, para lang mapunan. Akala niya kasi yun na makakapagpuno ng kanyang emptiness. Dahil nga po sa kanyang karanasan. Tapos yung idol. So sa buhay natin, hindi ko po alam kung ano po yung mga ina-idolize natin sa buhay natin. Yung pinakakahangad-hangad natin sa buhay, yung talagang lagi natin pagmulat pa lang ng mata, meditate na agad. No? Pag buwisling pa lang ng mata, yun na agad yung nasa isip natin, yun na agad yung ginagawa natin, yun na agad yung pinaglalaanan natin ng oras. So dapat sa Diyos nakasentro ang ating isip, puso at buhay. Private worship prepares us for public power for God. Sabi nga, there are no shortcuts. So, kaya meron pong tanong dito, meron ba tayong kailangang isuko sa Panginoon? Meron ba tayong mga idols sa puso natin na kailangan talagang durugin? Mga kasalanan na kailangan ikumpisal? Mga dapat i-deal at manumbalik talaga sa pagsunod sa Panginoon? Alam niyo mga kapatid, minsan, hindi po ganun kadali o kasmooth sumunod sa Panginoon kasi meron po talagang testing. Susubukin ka talaga kung hanggang saan mo kayang isuko ang lahat para sa Panginoon.
Kasi kailangan hanggang sa kaloob-looban ng puso natin, lilinisin po yan at aayusin ng Panginoon. Yung paglilinis po na parang sa bote, di ba? Yung pagka may bote, may brush na, talagang tataktakin pa yan, talagang papakalinisin pa. Hindi lang nakikita yung pang-ibabaw, as in, dapat po lahat-lahat. Kapag sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin, lahat yan, dadaanan ng Panginoon. So, hindi po pwedeng, Lord, ito lang part na to Lord, ito hindi na po pwede. So kapag gusto natin talagang magtiwala sa Panginoon at gamitin talaga tayo ng Diyos, kailangan lahat-lahat daanan. God will honor those who honor Him. So nangyayari ito kay Gideon. Okay? Dinurog niya po lahat ng Diyos-Diyosan. Kaya naman nung dinurog niya po lahat ng mga Diyos-Diyosan, yung mga ibang Israelita umaray, nagalit po sila. Sa verse 30, sabi nga, Oy, Joash, ilabas mo nga dyan yung anak mo, ano yung mga pinagagawa niya? Bakit niya pinagdudurog lahat ng mga idols? So pinagtanggol naman siya ng kanyang tatay. Sabi niya, kung totoong Diyos yan, ipagtatanggol kayo yung mga Diyos-Diyosan nyo. So sa buhay natin, hindi naman talaga natin maaasahan ng mga Diyos-Diyosan. Dahil wala naman talaga silang buhay at wala naman talaga silang magagawa sa buhay natin, lalo lang nila tayong i-down at saka ilulubog at saka yung kahirapan at saka po yung kalungkutan at saka po yung kawalan, tsaka po yung kahabag-habag na kalalagayan, yan lang po ang dulot ng mga idols sa buhay ng mga mananampalataya. So sabi ng Panginoon, ano yung kailangan mong isuko sa akin? So wag na po tayong manlaban. Diba? Wag na nating ipaglaban yung Diyos-Diyosan. Wag na nating i-justify yung kasalanan. Kasi yung kasalanan ay kasalanan. Kasi kung alam mo na kasalanan at alam mo na hindi tama, kailangan na po natin yung isuko at ipadurog sa Panginoon. Huwag na po nating babyhin pa. Ang Diyos po nakakaalam ng lahat, kaya sasabihin natin, nagsasalita ka talaga, O Lord. At kung sinasabi natin, nagsasalita talaga ang Diyos, at naririnig talaga natin siya, dapat po natin siyang sinusunod. Amen? So, number 5 na po tayo. Number 5, God is patient. Yan. So, merong dinidil ng Panginoon, pero huwag kang mag-alala. Pinagpapasensyahan tayo ng Diyos. Pero sana, yung pasensya, wag naman umabot ng rapture na. Lord, pagpasensyahan mo ako. Okay? So, God is patient with our faith process. Pinoproseso tayo ng Diyos. Napakabuti ng Diyos dahil nag-aantay siya sa atin. Napakabuti niya dahil mapasensya sa atin. Okay? So, nakahanda na. Okay na. Kasi, okay na si Gideon Okay na si Gideon. Nakahanda na yung mga Israelita para labanan ng mga Israelita. Verse 34 and 35. Basahin ko po Sabi niya ganun doon. Ayan. Ginabayan si Gideon ng Espiritu ng Panginoon at pinatunog niya ang trompeta para tawagin ang mga angkan ni Abiezer para sumunod sa kanya. Nagsugo rin siya ng mga mensahero sa buong lahi ni Manase, Asher, Zebulun at Naphtali para tawagin sila na sumama sa pakikipaglaban at sumama sila kay Gideon. Yan. So, ginabayan si Gideon ng Espiritu ng Panginoon. At alam niyo po kung ilan yung sumama sa kanya? 32,000. Okay, ang dami, di po ba? 32,000. Nung pinatunog niya na yung trompeta, sino gustong sumama sa labanan? So, grabe, ang dami pong gustong sumama sa kanya. 32,000. Pero tingnan po natin sa verse 36 to 37, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi niyo po na gagamitin niyo ako para iligtas ang Israel. Ngayon, maglalagay po ako ng balahibo ng tupa sa lupang ginigiikan namin ng trigo. Kung mabasa po ito ng hamog, kahit tuyo ang lupa, malalaman ko po na ako nga ang gagamitin niyo para iligtas ang Israel. Ayon sa sinabi ninyo. At ganoon nga ang nangyari. Okay, yan. Okay, hanggang 37 lang pala. So, tingnan natin. Ready na di ba? Meron ng andami ng 32,000 ang gusto nang sumama sa kanya. Pero kahit na-encounter na ni Gideon yung anghel, sinabihan na siya, man of valor, sinasamahan ka ng Diyos, magiting na sundalo ng Diyos. Tapos sinuko niya na lahat ng mga Diyos-Diyosan. Di ba? Kahit na pinangakuan na siya ng Diyos, nasasamahan kita. Pero dito po, naduduwag na naman si Gideon. No, nakaramdam na naman siya ng pagkaduwag. Alam niya na yung pangako ng Diyos at alam niya na napagtatagumpayin siya, pero parang hindi pa rin siya kumbinsido sa kanyang sarili. Kaya nang hingi na naman siya ng sign. So grabe po yung doubt ni Gideon.
Lord, ako ba talaga? No? So una, di ba yung sign na sinabi niya, Lord, ito yung balahibo ng tupa. Kapag nabasa po ito, tapos tuyo yung lupa, sign po yan na talagang ako talaga yung tinatawag mo. Tapos nangyari nga. Okay? Tapos sa verse 38, verse 39, basahin nyo na lang po sa bahay nyo kasi wala na tayong oras. Sabi niya, sige. Sabi niya, eto na lang Lord, isa pa talagang sign. Isa pa talaga. Balik ta rin natin. Ngayon naman, pakita mo sa akin, basa yung lupa. Pero dapat tuyo naman po yung balahibo. No, grabe talaga itong si Gideon. Gusto niya, siguradong sigurado. So, ginawa nga ng Panginoon. Basa yung lupa at tuyo naman ngayon yung balahibo. So, talagang pinapatunayan ng Diyos na siya talaga yung tumawag sa kanya. Sabi niya, ano ka ba, Gideon? Ako talaga, sigurado talaga ako sa'yo. Kaya dapat maging sigurado ka na ako talagang tumatawag sa'yo. Alam niyo, sa atin sa panahon ngayon, Anthony, nanghihingi ka pa ba ng sign kay Lord? Lord, kailangan basa yung buhok ko. Kailangan hanggang maghapon. Kapag basa po ito, hanggang maghapon, ako po talaga yung gagamitin mo talaga sa misyon. Nilagyan mo pala ng gel, kaya mukhang basa talaga hanggang maghapon. So, ganito po, no? Sa atin po bilang mga mananampalataya ng Panginoon, hindi na po tayo katulad kay Gideon na, Lord, basain mo to, tuyuin mo to. Kasi inilatag na po ng Panginoon, inilatag na po ng Diyos ang kanyang kalooban, ang kanyang mga utos sa banal na kasulatan sa Bible. Kitang-kita na po natin doon yung utos ng Panginoon at kung paano tayo tingnan ng Panginoon at kung paano tayo magtitiwala sa Kanya. At ang dami na pong sinagot ng mga panalangin natin ng Panginoon. Ilang beses nang pinatunayan ng Diyos na siya ang makapangyarihan na pumili sa iyo. Ang tanong po, nagda-doubt ka pa rin ba hanggang ngayon? Leader ka, sabi ni Lord. No, tapos pakatanggi-tanggi ka. Ilang taon na, kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na hindi naman yan sa lakas mo. Hindi naman yan sa natapos mo. Hindi naman yan sa dami ng kung ano ang meron tayo o achievement na narating natin. Kapag tumatawag tayo sa Diyos, sabi nga, sasamahan niya tayo. And you know, tumatawag ang Diyos na mga mahihina. Kaya tingnan natin, dito sa chapter 7, makikita natin hindi naman sa 32,000 men kaya napatumba ang mga Midianita. Tingnan natin kung paano gumalaw ang Diyos. Tingnan natin paano tayo magtitiwala sa Panginoon. Huwag natin tingnan, Lord, ang liit ko. Lord, may kapangyarihan ba ako? Lord, may talino ba ako? Lord, wala ako. Tingnan natin kung paano gumawa ang Diyos. Hindi ka pareho kung paano tayo gumawa. Iba ang kaparaanan ng Diyos. Sabi niya gano'n, success is determined by God's power, not ours. Sabi ng chapter 7, verse 5. Tingnan po natin. Chapter 7, verse 1 hanggang 8. Basahin ko lang po, ng araw na yon, ganito po gumalaw ang Diyos kung paano niya pinagtatagumpay ang kanyang mga anak. Gumising ng maaga sa Jerubbaal na siya ring tawag kay Gideon. Kasama ng mga tauhan niya. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa lambak, malapit sa bundok ng More. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang mga natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na. Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 at 10,000 na lang ang natira. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin ang naiwan. Dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo. At ang sasabihin ko na huwag isama, huwag mong isama. Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog. Doon sinabi ng Panginoon, ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso. At ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. So may 300 tao ang uminom sa kanilang mga kamay at ang iba naman ay uminom na nakaluhod. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 taong ito ay ililigtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Midianita, ang mga natitirang tao ay pauwi na sa kani-kanilang lugar. So, nung ready na silang makipaglaban at 32,000 men ang gustong sumama sa kanya, ito naman pong si Gideon, di ba? Matututunan po natin na lahat na nangyayari sa buhay niya ay plano talaga ng Diyos.
Pero sabi nga, may instruction ang Diyos sa Judges. Kasabi ng Diyos, masyado naman kayong madami. Diba? Ano sabi niya ng Panginoon? Lahat ng duwag. O, uwi na. Okay? Sabi mo sa katabi mo, ayaw pala ng Diyos ang duwag. Okay? Sabi, lahat ng duwag, pauwiin mo na. So, ilan ang duwag na umuwi? 22,000. Biruin mo, dami palang duwag doon. Ayaw ng Diyos yung mga faithless. Ayaw ng Diyos yung mga walang pananampalataya. Ayaw ng Diyos yung mga takot. No? So, 10,000 na lang natira. Sabi ng Diyos, Gideon, madami pa rin yung 10,000. O, ganito ang pagpili ko ha. Ganito ang instruction ko. Dalhin mo lahat sila sa ilog. Lahat nang iinom sa pamamagitan ng kamay. Okay? Okay? Ibukod mo sila. At lahat nang iinom na parang nakaluhod mismo sa ilog, ibukod mo rin sila. Lahat ng uminom na parang talagang, alam mo po yun, yung mga sundalo, talagang nagdadaib siguro sa ilog. Sabi niya lahat yon, pauwiin mo yon. So 9,300. Tama? Ha? Ayun, di ako marunong sa math. Buti na lang, gising pa kayo. 9,700. Lahat yun talagang nag-inuman sila, ganyan, ganon. Talagang nag-dive sila sa ilog. Sabi ng Lord, lahat ng ganyang uminom, pauwiin mo na sila. Yung 300, ganito sila uminom. Kumuha sila ng tubig at talagang ganyan sila uminom. Kasi yung mga yun, okay, naka-ready pa rin sila ano man ang mangyari. Okay? Kasi yung mga nagsipag-dive sa tubig, siguro, sarap mag-swimming. Abalang-abala na sila, sarap ng tubig. Talagang yung distraction ng tubig, talagang in-enjoy nila ng gusto. Ayoko yan, sabi ng Panginoon. Yung mga kumuha ng tubig na ready pa rin makipaglaban. Sabi, yun ang isama niyo sa akin. Kasi kapag uminom ka na nakaganyan, nakatayo, nakikita mo pa rin kung sino yung darating na kalaban. So sabi ng Panginoon, yan ang mga isama mo. So yung 300 na yun, alam niyo po ba, so 300 na lang natira. Ang ratio, okay, kasi 135,000 ang mga Midianites na kalaban nila. Ang ratio, isang tao versus 450 Midianites. Grabe, kaya niya ba makapagyera ng ganun? 1:450, kasi 300 na lang sila versus 135,000. Pero ibang kilos ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, iba kumilos ang Diyos. God wants Gideon's army to face this horde, no, yung napakaraming army, okay, na 300 lang ang kasama niya. God created an impossible situation of human weakness to exalt His own strength. So, sabi yan, di ba, sa Luke chapter 18, verse 27, what is impossible with men is possible with God. So, ito po yung lesson. Accomplishing God's purposes is not determined by the bottom line. No? Kumbaga, meron tayong ma-accomplish. May mangyayari, magtatagumpay tayo, hindi dahil sa dami ng pera na meron tayo, hindi dahil sa lakas na meron tayo, hindi sa mga merong pwede nating ipagmayabang. We need, sabi nga, mahalaga po yung mga yan, pero the truth is, God is looking to glorify Himself on earth through people who are fully dependent on Him. So ang hinahanap talaga ng Diyos ay yung mga taong nagtitiwala sa Kanyang lakas. At hindi nakadepende sa lakas ng mga kabayo, hindi nakadepende sa lakas ng pera, hindi sa lakas ng talino ng tao, naghahanap talaga ang Diyos ng mga taong gagamitin niya para sa totoong nagtitiwala sa Kanya. So God doesn't need a majority vote from us on this. Ang tagumpay ay nasa kamay po ng Diyos. So sabi nga ni D.L. Moody, give me 10 men who fear nothing but sin and love nothing but God, and I shall change the world. So kahit 10 lang yan, no, talagang merong impact po yan. It happened in Israel. In one of the strangest battle strategies in history, the 300 went out with trumpets, torch, and jars to meet the marauding Midianites. So anong ginawa nila? So sabi niya, ito na, 300, ito na makikipaglaban. Okay, hawak-hawak nila yung jar na may ilaw at hawak-hawak nila sa kanilang kamay yung isang yung trompeta.
Sabi ganon, sabi ni Gideon, sundan niyo ako, kapag pinatunog ko yung trompeta, patunugin niyo rin yung trompeta, palibutan natin sila. At alam niyo po, di ba, habang pinapatunog po nila yung trompeta, ano nangyari? 300 lang sila. Dahil sila ay talagang lumaban. Anong ibig sabihin nito? Yung hawak-hawak yung ilaw at saka hawak-hawak yung trompeta, na habang ipinagsisigawan ng kabutihan ng Panginoon, habang sinishare yung gospel, may hawak-hawak na liwanag na mumuhay ayon sa katuwiran sa liwanag ng Panginoon. At alam niyo po, habang sinisigaw nila yon, nagkaroon po ng impact yung pagtunog ng trompeta. Yung mga Midianites na 130,000 plus, sila mismo po ay nag-away-away at sila mismo ay nagtakbuhan at talagang natalo nila, nagapi nila yung ganun kadami. 300 lang sila versus sa 139,000 na Midianita. Lahat yon natalo, nagtagumpay sila dahil sa Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Habang isinisigaw ang tagumpay kay Jesus, na ang pagliligtas po ay naka Yahweh, kailangan hawak po natin yung liwanag ng katuwiran ng Panginoon. Magmi-mission po tayo. Dapat taglay po natin yung pagiging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Mamamasdan po natin dito sa mamasdan sa atin o makita po sa atin yung pamumuhay ng naayon talaga sa katuwiran at pamamaraan ng Panginoon sa lahat ng aspeto. Alam niyo po, mahirap po magmisyon. Di ba? Mahirap pa pagsigawan. Jesus is Christ. Jesus is Lord. Jesus, ang pag-asa natin. Si Jesus ang kailangan natin. Pero nakikipag-away naman tayo sa kapitbahay. Mahirap po yun. Mahirap din po na magmisyon na meron tayong mga pinabayaang obligasyon sa buhay. Mahirap po magmisyon kapag meron po tayong mga casualties. Pagdating po sa pakikipagrelasyon, we are living in sin. O di man, mahirap magmisyon sa eskwelahan kung tayo po yung mga estudyante na hindi nakikita sa atin yung pagiging mabuting estudyante na mamumuhay sa kasalanan at sa kadiliman. Si Gideon po, sabi nga natin kanina, hawak niya yung trompeta, hawak niya yung ilaw, no? Kaya sabi nga, sila mismo, yung kaaway mismo, sila po talaga yung naglaban-laban. So, when it was over, sa buhay po natin, no, talagang kailangan nating magliwanag. Amen po ba? Doon magkakaroon ng power, ng impact. Kasi kahit anong sigaw natin, na ito ang katotohanan, si Lord ang Panginoon. Kapag ka po meron tayong naiiwan ng dapat pang ayusin sa buhay natin, ang hirap. Ang hirap. Napakahirap. Ngayon, sabi ko nga, grabe po yung nangyayari sa paligid natin, no? Hindi ko na nga kailangan ibalita sa inyo kasi balitang-balita. Yung mga nagpapatayan na estudyante, yung mga magkarelasyon, yung mga ganyang senaryo, ang hirap. Nangangailangan talaga ang bayang ito ng liwanag. Nangangailangan talaga ang Pilipinas ng talagang mga missionary na magtitiwala sa Panginoon. Nangangailangan ng Diyos na mga tao na talagang magsusuko ng kanilang mga buhay. Talagang kailangan natin yung idols natin, wasakin talaga. Kailangan talaga, marami talaga tayong dapat isuko sa buhay natin para maging sa lahat ng aspeto ng buhay natin, makita nga na ay totoo nga sila na sumasamba sa Panginoon. Ay totoo nga na ang Diyos nila ay buhay. Totoo nga. So hindi natin kailangan, di ba sila Gideon? Hindi naman sila nakipaglaban ng patayan eh. Trompeta pa lang yung sinisigaw nila at hawak lang nila yung ilaw. Pero lahat ng kalaban, natalo nila. Hindi natin kailangan makipaglaban. Sa totoo lang. We wrestle not against flesh and blood. Hawakan lang natin yung liwanag na nagmumula sa Panginoon. Isabuhay lang talaga natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Saka natin ipagsigawan talaga na Diyos ay buhay. Ang Panginoon ko ay Diyos na buhay. Pag nakita na po yung liwanag sa buhay natin at hawak-hawak natin yon, magagapi po lahat ng kaaway at sila po ay maakay natin pabalik patungo sa Panginoon. Mga kapatid, God uses tough times to get our attention. Kaya kung nililiglig tayo ng Panginoon, may inaalis sa ngayon sa buhay natin, may mga masasakit na nangyayari sa buhay natin, ginigising tayo ng Diyos. God always sees more than we do. Huwag natin tingnan na, Lord, weakest link ako. Ito lang ako, pero ibang tingin sa atin ng Diyos. And God confirms His priorities with His presence. Sabi ng Panginoon, sasamahan ko naman kayo eh. Hindi nyo naman yan laban eh. Laban ko yan. God confirms His priorities with His presence.
And private faithfulness is a prerequisite to public usefulness. So, madaling magpakita na malakas tayo outside, but who we are really sa atin pong mga devotion. Sino talaga tayo pag mag-isa na lang tayo? Sino talaga tayo pag nasa bahay na tayo? Sino talaga tayo? Ano talagang ginagawa natin? Napakadali talagang outward appearance, ipakita na malakas tayo, ginagamit tayo, napakadali niyan. Pero ang gusto ng Panginoon, sino ka kapag mag-isa ka na lang? Paano mo dinedevote ang sarili mo sa Kanya? And huwag tayo mag-alala, God is patient with our faith process. He meets you right where you are with what you need. Kahit ano pang kalalagayan natin sa kasalukuyan, kapag tumawag tayo sa Panginoon at aminin natin, Lord, kahabagan mo po ako, ang Diyos, papatunayan niya sa atin, yayakapin niya tayo, at sasamahan niya tayo. And success is determined by God's power, not ours. Kaya ang tanong ko po, ready ka bang itawala sa Diyos ang lahat? Isuko sa Diyos ang lahat-lahat. So tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon.